Isa po akong lesbian bago sumakibilang buhay ang tita ko na isa din pong lesbian. May sinabi siya sa akin na habang may panahon pa ako, kailangan ko daw magkaroon ng isang anak. Magandang araw po sa inyong lahat. Salamat sa walang sawang suporta. Samahan niyo po ako ulit na bigyang buhay at kasagutan ang ating sinder na si Ma'am Jeremy at narito na po ang mensahe niya. Kuya, masayang araw po. Pwede po bang makahingi ng advice? I'm Jeremy, 28 years old. Isa po akong lesbian, taga Bohol po. Galing po kasi akong Manila, nauwi lang ako dito ngayon sa probinsya namin dahil yung tita ko po na lesbian din, nagkasakit at sa kasamaang palad na maalam na po siya. Marami kaming mga kamag-anak na lesbian, kumbaga halos lahi namin ito. Naguguluhan po ako kuya mismo sa sarili ko, bago kasi na maalam ang tita ko, sinabihan niya ako na habang may panahon pa ako, kung maaari dapat magkaroon daw ako ng anak. Sabi niya sa nangyari sa kanya na nagkasakit na wala man lang nakatutok na alagaan siya, kahit pa may mga pamangkin naman sana na bumibisita sa kanya, iba pa rin daw yung mga anak na mag-asikaso sana sa kanya. Sa totoo lang kuya, naawa din ako sa tita ko na yon dahil nakakatulong din siya sa akin sa pag-aaral ko noon. Pero noong time na nagkasakit siya, kahit nakatulong naman ako sa pamamagitan ng pinansyal, pero tingin ko hindi sapat yun para sa kanya. Pero wala akong magagawa kasi may trabaho naman ako. Kaya sobrang gulo po ng isip ko, since birth po hindi naman ako nagkaroon ng boyfriend na lalaki. Kahit may pagkakataon na hindi ko maiwasan na magkakagusto din ng isang lalaki, pero wala namang naglakas loob na manligaw sa akin dahil sabi ng mga kaibigan ko, mas lalaki pa raw akong kumilos kaysa sa kanila. Pero sa nangyari sa tita ko kuya, napaisip din ako kung paano na lang kung kapag tumanda din ako at wala din talagang mag-aalaga sa akin. Sana kuya bigyan mo ako ng payo, hihintayin ko po kuya. New follower niyo po ako. Maraming salamat po. Magandang araw po Ma'am Jeremy ng Bohol. Diretso na po tayo ma'am dito sa sitwasyon niyo po. Hindi na bago sa ating pandinig na maraming lesbian ang naging tunay na babae. Ibig ko sabihin, binago nila ang kanilang sarili at pinandigan na nila ang kanilang pagkababae. Sa sitwasyon mo ngayon ma'am, hindi malayong maging isa ka sa mga lesbian na willing baguhin ang sarili, lalo na't nakikita mo sa tita mo na nahihirapan siya sa sitwasyon niya bago tuluyang na maalam sa inyo. At sabi mo ma'am, may pagkakataon na nagkakagusto ka rin pala ng lalaki. Kaya tingin ko hindi mahirap para sa iyo ang baguhin ang sarili mo. Hindi ibig sabihin na kung hindi mo baguhin ang sarili mo ay mali ka na. Dahil naniniwala naman ako na ang pagiging lesbian ay hindi ito sinasadya ng isang tao. Katulad lang din ito sa pagiging biki na lalaki pero may pusong babae. Sa mga lesbian naman, babaeng binigyan ng pusong lalaki. So walang masama o mali dito. Ang point ko lang, kung na-realize mo ngayon yung nangyari sa tita mo, bakit hindi kung kaya mo namang panindigan ito na maging tunay na babae ka? At sabi mo ma'am, naguguluhan ka ngayon dahil doon sa sinabi ng tita mo bago siya tuluyang umalis sa mundong ito. Na habang may panahon ka pa, kung maaari dapat magkaroon ka ng anak. Napakalinaw at napakasimpleng mensahe yun ma'am. Nang ibig sabihin ng tita mo, ayaw niyang matulad ka sa kanya, ganyan lang kasimple. Ikaw naman ang nakakaalam kung ano ang hirap ng dinanas niya bago niya kayo iniwan. Sa totoo lang ma'am, base po sa mga picture mo, kung hahaba itong buhok mo ma'am, pasensya ka na po masasabi kong babaeng babae ka po. Dagdag pa yung napaka-cute na itsura mo po. Pero irespeto ko pa rin ang pagiging lesbian mo. Ito lang naman ay base lang sa nakikita ko po sa mga picture mo. Ito po ang may payo ko sa iyo ma'am. Para sa iyo lang to ma'am ha, kasi kailangan din nating irespeto yung ibang tunay na lesbian. Yung sinabi mo ma'am na paano na lang kung tumanda ka at wala talagang mag-aasikaso sa iyo, para sa akin napakahirap yun. Buti sana kung andyan pa yung magulang natin at sigurado tayo na hindi nila tayo pababayaan. Paano na kung wala na din sila, di ba? Kaya para sa akin, kung magbago man ang isip mo patungkol sa sarili mo, pabor po ako sa iyo ma'am. Alam nating lahat na isa ito sa pinakamahirap na challenge bilang isang lesbian o biki, na kapag dumating ang panahon na tatanda na sila, iba pa rin talaga yung tunay mong anak. Oo, pwede nating sabihin na maraming paraan, pwedeng mag-adapt, mga pamangkin mo, tutulungan mo, pero wala po talaga itong assurance kasi kapag dumating ang araw, hindi mo naman control ang mga buhay sa mga taong tinutulungan mo. Pwedeng magtrabaho na sila ng malayo o magkaroon ng kanya-kanyang pamilya. Buti sana kung lahat ng tinutulungan mo maging successful sa buhay at kahit hindi sila magtatrabaho para mabuhay, andyan sila, may oras para sa'yo. Paano kung hindi ganito ang mangyayari?
At may isa pa namang paraan, maraming lesbian ang gumagawa nito, yung sadyang nagpapabuntis sila sa isang lalaki kahit papaano sa paraan na ito ay anak mo talaga ito. Ito ay mga opsyon lamang na pwedeng makatulong. Ang sinabi ng tita mo tulad ng sabi ko, simple lang yun pero may malalim na kahulugan yun. Masasabi kong mahal na mahal ka ng tita mo, ayaw niyang mangyari sa iyo ang nangyari sa kanya. Kaya tama siya, habang may panahon ka pa, pag-isipan mong mabuti. At sa huli ma'am, ikaw pa rin naman ang masusunod kung ano ang magiging desisyon mo. Sana makatulong itong payo ko. Maraming salamat po sa tiwala. Paalam.